Hello guys! Kamusta? Ang latest news natin about Starlink ay Globe Telecom nakipag-partner sa Starlink para sa direct-to-cell features. Aalamin natin if ano ang benefits nito sa atin at ano ang possible speed test. Magkano kaya ang possible price nito? Then kailan siya magiging available? Kasi nabalita sa news nung nakaraan na umattend si PBBM to witnesses Globe and Starlink partnership launch for universal connectivity. Then, ang DITC din nag-post sa Facebook. Ito ang caption. Signal from space, finally PH is ready. First in Southeast Asia ang Pilipinas sa direct-to-cell tech. Globe and Starlink lets your regular LTE phone connect directly sa satellites. Walang cell towers, walang bagong device, walang special apps. I-further discuss po natin yan later on at isa-isahin. Then, another updates. Masingit ko lang po, ongoing ang deployment ng Starlink Satellites version 3. Ang isang big improvement nito, kaya niya mag-transmit ng 1 terabyte per seconds downlink. Tapos, 160 gigabyte per second sa uplink. I-further discuss ko po siya in a separate video kasi may initial effects at improvement na po siya. Guys, dahil sa Starlink Satellite version 3 deployment sa outer space, nagkaroon na ulit ng residential slot sa mga area ng Mindanao. Ganito siya dati, yung mga naka-dark blue ang color sa map. Yan po yung mga sold out dati or walang slot ng residential. Nag-offer pa nga ako dati nga slot reservation. Pero ganito na siya ngayon, lahat po sky blue na. Meaning, no need na mag-roam para gumana ang Starlink. No need na din magtiis sa mahal na monthly cost dahil 5,700 pesos ang monthly ng roam service plan. Tapos, minsan sobrang bagal pa kasi less priority ang roam in terms of internet speed distribution. Yung iba po ang na-experience is below 10 Mbps. May case nga po minsan nasa 1 Mbps na lang lalo na pag peak hours. Kaya bago pa maubusan ulit ng slot residential plan na po kayo, in case gusto nyo makatipid sa activation, message lang po. Kasi right now pag nag-activate ka, may demand surcharge pa din po, 5,000 plus pesos. So, in total po ng activation, nasa 9,000 plus pesos. Don't worry po, may way po ako makakatipid kayo. Direct residential ito ngayon din. No need na mag-roam at mag-wait ng 1 month. Tara, i-activate ko po ang Starlink nyo habang may slot pa. Or if naka-roam ka ngayon, pwede ko din po yan i-switch to residential. If interested ka, message lang po yung FB Messenger ko nasa comment section. Ang sure kayo, legit na legit. Then, yung Starlink Gen 2 ay magiging phase out na. Ano nga ba ang ibig sabihin na magiging phase out na ang Starlink Gen 2? Simple lang po ang explanation nun. Meaning, stop production na ang Starlink Gen 2 or actuated. Hindi na sila gagawa at magbebenta ng Gen 2 or refurbished. Kung may mabili ka man or mag-offer sa inyo, for sure second hand na po yan or scammer yan lalo na pag sinabi na brand new. Kaya i-make sure mo na walang account ang Starlink na bibilin nyo. If may account, ipa-transfer nyo sa email at mobile number nyo. Then, i-test nyo po if working at hindi defective. Kaya wala na or out of stock na sa Starlink website at Data Lake or other authorized resellers. Kasi may latest version na sila. Ito ang Starlink Gen 3 at Starlink Mini. Siguro ang question mo naman, if gagana pa din ba ang Starlink Gen 2? Yes naman po, may internet pa din ang mga existing users. If hindi mo pa na-activate ang Starlink Gen 2 or actuated or refurbished mo, safe to activate pa din po yan. Kaya huwag pa scam, lalo na sa mga nagsasabing hindi nagagana ang Gen 2. In case naman may issue or defect ang Starlink Gen 2 nyo, chat or report nyo lang po sa Starlink support via app or website. Dito po siya makikita. Ito din yung link. Guys, walang email na Gmail ang Starlink support. Kaya ingat po kayo sa mga modus nila, lalo na pag nag-private message sa inyo, lalo na sa FB Marketplace or Starlink groups. Then, bago tayo mag-proceed sa other topic, guys, gusto ko lang i-shout out at mag-thank you sa mga solid subscribers, members ko sa YouTube. Hindi lang po kayo basta nag-subscribe, nag-click din ng join button para maging ka-Starlink member. Salamat po sa support nyo. Siyempre, shoutout at thank you din sa mga followers, latest commenters natin sa YouTube, Facebook at TikTok. Hindi na kayo po maisa-isa, basta thanks po sa inyo. Try ko po ang best ko ma-replyan kayo at masagot at ang mga question nyo.
in case gusto mo ng Starlink or MikroTik or need help sa activation or monthly billing. Direct message nyo lang po ako sa FB Messenger, basta yung may blue badge para sure ka na legit. Yung link po nasa comment section. Thanks! Back to the topic na tayo guys. Ang latest news sa Pinas. Globe Telecom nakipag-partner sa Starlink para i-implement ang direct-to-cell features. Siguro ang tanong nyo, paano yung gagana? Wala naman akong satellite phone. Guys, no need ng satellite phone pag may direct-to-cell features na ang mobile network nyo. Kaya swerte ng mga naka-Globe SIM card dyan at for sure yung TM din ikisupport nila ng features na ito. Napapaisip siguro kayo if paano siya gumagana. Simple lang po ang concept nun. Hindi na ako mag-discuss ng mga technical term. Ganito po ang simple explanation dun. Ito po ang diagram. Yung Starlink satellites po ay nag-serve as cell sites pero nasa outer space. Meaning kahit nasaan ka man, remote area or bundok or gitna ng dagat, may mobile signal ka. Same sa concept ng Starlink pero ang maganda dito, no need mag-upgrade ng phone. Need lang mag-subscribe sa possible new plan ni Globe Telecom. Abang na lang po tayo sa pricing. Sabi nila affordable naman daw. Based dito sa diagram example, ako yung nasa remote area. Makaka-receive and send ako ng text message, IoT, voice call, data internet. Mamaya malalaman natin if ano ang possible internet speed. Then, for example, ako ang sender ng text message. Yung message ko matransmit muna sa satellite tower sa outer space. Then, saka ibabato sa ground station. Then, from ground station, yung text message ko, marirecord na siya sa system ni Globe. Then, saka palang ibabato yung text message ko sa tower kung nasaan yung na-text ko na mobile number. For sure, alam nila yon, di ba? Pag may emergency alert ang NTC, ang pinapadalhan lang nila ng alert ay yung malapit sa area like lindol or typhoon alert. Then, for example, ikaw naman yung sender na nasa city. Pag nag-text ka, dadaan muna siya sa cell tower na malapit sa area mo. Then, saka i-save sa system ni Globe. Pag na-detect ng system ni Globe Telecom na yung mobile number ko ay nakasubscribe sa direct-to-cell plan. That time, i-transmit niya yung text message mo sa Starlink ground station. Then yung ground station naman, i-transmit niya yung text message mo papunta sa Starlink satellite sa outer space. Then yung Starlink satellite guys, interconnected yan para ganito. Via laser technology ang pag-transmit nila ng data. Yung text message mo, papadala yan dun sa pinakamalapit na Starlink satellite na may direct-to-cell features. Siguro, ang question mo, paano malalaman ni Starlink satellite ang location ko? Possible gagamit sila ng GPS technology or yung coordinates ng phone ko or based dun sa subscription ko kay Globe, alam na agad location ko. Ganun po ang process nun. Kaya best po ito sa mga disaster response and emergency communications where quick and reliable connectivity can make a difference in saving lives. To know more about Starlink Direct-to-Cell, ito po yung information na nag-gathered ko. 1. Ito ang current performance. Based sa test nila, ang Ethernet speed ay 15.6 Mbps to 17.2 Mbps, which is sufficient for basic browsing, messaging, and voice or video calls. 2. In terms of capacity, the system is designed to support multiple users within a cell, roughly 66 users at a time, at speeds of around 256 kbps in some scenarios. 3. Sa use cases, it is specifically intended for dead zones, remote areas, oceans, mountains, rather than replacing existing urban cellular service. Kaya kahit nasaan kayo, may signal ang phone nyo. 4. Sa technology naman, it utilizes modified satellites with ENOB modems, a 4G LTE technology to act as cell towers in space. Then, dito sa post ng DICT, ito yung latest updates. Pilipinas ang una sa Southeast Asia na mag-implement ng satellite to phone technology sa pamamagitan ng Globe Telecom at Starlink partnership for direct-to-cell features. Para kahit ang regular LTE phone kayang makakonect directly sa satellites, kahit nasa isla ka pa, bundok o disaster zone at may signal ka. Then, gamit ang technology na ito. Ang normal phone natin ay makaka-connect sa Starlink satellites para pwede po tayo makapag-call, text, video call at mobile internet data kahit nasa dead spot location pa.
As of now, may 650 plus na low Earth orbit satellites na nag-act as cell tower sa outer space. Ito po yung Starlink version 3 satellites na. Kaya maliban sa kaya niyang mag-transmit ng internet sa mga Starlink dish or terminal natin, kaya na din niya mag-transmit ng phone signal from outer space. Kahit may calamity or disaster man, may signal at internet pa din. Masira man ang mga local cell towers, may signal pa din po. Kahit magka-power interruption, may signal at internet pa din po. Kaya big help ito tuwing may emergency. Kahit yung mga nasa bundok, remote islands, coastal zones at disaster-prone areas, makaka-call or text na sila at connect sa internet. Possible ito gamit ang Starlink Direct-to-Cell technology kasi ang Globe Telecom ay may 63.1 million users. Nag-invest ang Globe Telecom ng $1 billion o katumbas na 58 plus billion pesos para ma-implement ang Starlink Direct-to-Cell technology. Salamat Globe at congrats kasi ang Pilipinas ang nauna sa Southeast Asia para ma-implement ang Starlink Direct-to-Cell technology sa bansa. Ang ibang bansa na may Starlink Direct-to-Cell technology na ay ang United States, syempre taga dyan si Elon Musk. Then Australia, Canada, New Zealand, Japan, Switzerland, Chile, Peru, Ukraine at United Kingdom. Ngayong H1 2026 or from January to June 2026, ang start ng testing ng Globe Telecom with Starlink Direct-to-Cell features. Ang goal para mabigyan ng signal ang mga nasa dead spot area, pwedeng nasa bundok or remote area. Para walang lahat ng Filipino maka-online at lalo na pag may disaster, maging updated sila. Ang tanong nyo siguro if may idea ako sa price. No idea pa po tayo sa final price ng subscription. Possible more or less than 500 pesos siya. Kasi ganun ang pricing ng UST Mobile's direct-to-cell satellite service. Nasa $10 per month. Pag available na po siya, itest ko siya syempre at gagawa ng review. Abang lang po. If may question kayo or may alam kayo ng new information, comment nyo lang po. Salamat! Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.